Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kamusta kayong lahat guys? So, happy Wednesday sa ating lahat. So, for today's video, of course, again, ang pag-uusapan natin ay ang EPS topic registration. So, ilang araw na lang guys ay registration na. So, ang tanong ko sa inyo, ready na ba kayo? So, kailangan guys, ngayon pa lang, ready na yung mga requirements ninyo. Alam niyo naman yun guys, kung napanood niyo yung recent vlog ko, kailangan na i-ready niyo na yung inyong scan of your passport and ID picture, yun guys. So kailangan ngayon pa lang, meron na kayo. Para inihintay niyo na lang ay ang registration. So bago tayo dumako doon sa topic natin guys, ay mag-shoutout muna ako bago kong makalimutan. So unahin na natin yung mga nagpapa-shoutout. So, ito lang yung nasulat ko. Sa mga hindi ko po na sulat dito, next time po, isa-shoutout ko kayo. So, shoutout po kay Len Ancheta, Jovan Acenas, Jemar Antonio, Reynaldo Alingasa, RM Motivations, Angela Camille, shoutout kay Ma'am Jeneline Soriano Mendoza, and kay Ma'am Angeline Angel from Cotabato City. So, shout out po sa inyong lahat guys, and maraming salamat po sa panonood sa mga videos ko dito sa aking YouTube channel. So, sa mga gusto pong magpa-shout out, just comment down below. So, ayun guys, balik na tayo doon sa ating pinaka-topic. So, alam naman natin na meron ng schedule for EPS topic registration. So, ilang araw na lang guys. So, magi-start po ang registration from February 12 hanggang February 14. So, 3 days lang iyon guys. And meron yung oras. So, ang oras for, ang start ng pagre-register is on February 12, 8 a.m. and matatapos po ng February 14, 5 p.m. So, yun guys, alam ko sa inyo, excited na, pero tatanungin ko kayo ulit, ready na ba kayo? So, itong topic natin is, pag-uusapan natin kung paano mas magandang paghandaan ang registration. Kasi alam naman natin na first come, first serve basis ito, and 56,000 applicants lang po ang kanilang tatanggapin na application. Yes, pabilisan po talaga sa pagre-register kasi nga, gaya nga nasabi ko kanina, first come, first serve basis. So, kailangan guys, doon mismo sa araw ng registration, ready na lahat. So, ito guys, ito yung mga paalala lang and yung mga dapat yung paghandaan para sa registration. So, ito yun guys. Ang una, kailangan at least 1 year validity ang inyong passport. And pangalawa, kailangan na ihanda ninyo ang inyong e-registration number guys. So, kung meron kang e-reg, makikita nyo naman yun dun sa pinaka-profile ninyo sa ilalim ng picture or taas ata yun, if I'm not mistaken. Ayun guys, screenshot nyo lang yung doon sa e-reg nyo para makita nyo yung e-registration number nyo. Ang susunod guys is kailangan tama ang full name and birthday and validity ng inyong passport kasi merong magkamali man dun sa isa dun guys, automatic disqualified ka na. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo ay i-evaluate pa ang inyong application. So kung meron kayong mga wrong spelling or maling na i-input doon na mga details ninyo, ay automatic pong disqualified na kayo. So kapag na-disqualified ka, ay hindi ka na po makakapag-take ng EPS topic exam and maghihintay ka na naman ulit ng next registration. So, kailangan guys, maingat kayo sa pag-fill up. Sa mga birthday and validity ng passport guys, so wag kayong mag-alala kasi kapag mag-fill up kayo doon, meron namang format doon, basta sundin nyo lang. And syempre guys, basahin nyo yung doon, format, di ba? Para hindi rin kayo malito. Ito guys, nabanggit ko na to sa recent vlog ko. So, piliin nyo ang less than 5 years stay in Korea. Huwag nyo pipiliin yung more than 5 years kasi kapag pinili nyo yung more than 5 years, disqualified ka na. So, pakakatandaan nyo yun guys kasi yung mga dating nag-register ay na-disqualified
dahil doon. So, itong next naman guys is maganda na isulat nyo ito sa papel or sa computer ninyo, sa notepad, para during registration ay nagka-copy-paste na lang kayo. So, ito guys, yung mga possible details na hanapin or kinakailangan during registration. So, ang una guys is yung job category. So, pili lang kayo dun sa tatlo. Isa lang ang pipiliin nyo. It's either assembly, measuring, and joining. So, dun lang sa tatlo na yun guys ang inyong pipiliin. Isa lang ang pipiliin nyo dun. Ang next na detail na kinakailangan, syempre, yung inyong full name, surname, first name, middle name, and kung meron kayong suffix name. And syempre, mag-ingat kayo guys sa pag-fill up nun. Wrong spelling is wrong, ganon. So, sa mga walang middle name, huwag kayong mag-alala. Kung wala naman kayong middle name, just leave it blank. Okay, and next, and gender, male or female. And syempre yung birth date nyo, mag-ingat din kayo sa pag-fill up nun guys. Kailangan nagmamatch sa passport. Ang next is passport number and passport validity. And next, email address. So, make sure na active. And pwede yung same na ginamit nyo sa e-reg ninyo. Ang next naman is mobile number. Of course, Philippine country code po ang gamitin. And then province, may choices po yon sa form. And then city, meron din po yung choices. And password. So yes, meron pong password yon. Kumbaga kasi parang nagsa-sign up kayo. So, ngayon pa lang guys, pag-isipan nyo na kung anong password ang inyong gagamitin para during registration. Hindi na kayo nag-iisip kung anong password ang gagamitin ninyo. So, any password naman is okay. Kung anong trip nyo, okay yun guys. So, maganda na ngayon pa lang pag-isipan nyo na, isulat nyo na sa papel or isave nyo sa computer para naka-ready na. Hindi na kayo nag-iisip. So, yun lang yung mga details na possible na kakailanganin during registration. So, yung mga scenario naman na baka ganito, baka ganyan. Okay? So, unahin natin, kung wala kang computer, pwede ka bang mag-register sa cellphone or gamit ang cellphone? Ang sagot, yes. So, kahit cellphone lang po, smartphone, ay pwede kayong mag-register kasi nga online naman yon as long as meron kayong stable internet connection. Yes po, kaya inano ko yon, diniin ko kasi kailangan yon dahil nga pabilisan po sa pagre-register. So, kailangan guys na stable ang inyong internet connection. So, paano naman kung mangyari na saktong mawawalan kayo ng kuryente? Ganon. Alam naman sa atin, di ba? May ganung pangyayari na nawawalan ng kuryente. So, pag ganun naman guys, ahead of time, kung meron kayong, ang tawag doon? Power bank pala yung tawag doon. So, kung meron kayong power bank, ahead of time guys, i-charge nyo na in case lang na mawalan ng kuryente sa lugar ninyo. Syempre, kapag merong power interruption, yung wifi router, wala din yung kuryente. So, in short, wala kang wifi. So, ang gagawin mo naman nun guys, kung gagamitin mo ay cellphone, i-load mo na yung cellphone mo para meron kang backup plan. So, gawin mo to guys before registration. Huwag during registration, okay? So, syempre, baka yung ibang lugar kasi, and my times kasi guys, syempre, ina-announce nila kung kailan magkaka-power interruption, and iba naman, bigla-bigla na lang nawawalan ng power, di ba? So, kailangan guys, ahead of time, na i-ready nyo na yon, na i-load nyo na yung cellphone ninyo, and na i-charge nyo na yung inyong power bank para talagang sure na meron kayong backup plan in case man na merong power interruption sa lugar ninyo. So, ayun lang guys ang aking na-share for today's video. So, kung meron pa kayong ibang katanungan, just comment down below. So, yun guys, ilang araw na lang registration na. So, excited ako para sa inyo. And alam ko na unang hakbang pa lang yan para sa inyong tagumpay. So, kahit na isang hakbang pa lang yan, sabi nga nila, one step at a time. Okay guys, so pakakatandaan ninyo yung mga grounds for disqualification, yung mga requirements na kailangan i-comply. At syempre, stable internet connection is a must. Dahil nga, paunahan po sa pagre-register. Okay guys, so yun lang ang ating video for today. So kung nagustuhan nyo ito, please give it a thumbs up. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel,
please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, yun guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!